Tatlong lessons para umasenso. Una is dapat alam mo ang tangible at intangible assets. Ang tangible kasi usually ito lang yung nakikita natin, ito lang yung focus natin. Kagaya ng mga OFW, madalas talaga nag-i-invest sila sa real estate. Pero tandaan natin, may mga intangible asset din na importante na nag-i-invest tayo. Kagaya ng healthcare, life insurance, at yung mga investment kagaya ng mutual fund and stocks. Ito yung mga indirect investment natin sa mga top corporations. And then pangalawa, mahalaga na mag-ipon ka ng pera. Siyempre, maganda na kumikita tayo. Lalo na kung mataas ang income natin. Dapat mataas din ang naiipon natin. Kasi itong ipon natin, ito yung palalaguin natin. And then, pangatlo, gamitin mo ang ipon para tumaas ang iyong net worth. Ito na nga yung sinasabi natin na pag may cash flow tayo, pag meron tayong tinatabi sa ating kinikita, ito yung pwede natin maging puhunan para maging asset natin. Kagaya ng pwede nating ilagay sa negosyo, palaguin natin sa mga investment like mutual funds and stocks para ito ay magbibigay sa atin ng additional income pag ito ay tumaas na. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.